tayo ngayon sa bahaging ito ng Benguet na kung saan hindi lang etong tubig yung dumadaan dito sa ilog, hindi maging yung mga sasakyan na nagnanais na umakyat sa Baguio. Yan. So dahil sa ginagawa, etong bahaging ito ng kalsada dito sa Camp 6, kaya pansamantala munang dumadaan dito sa baba na itong ilog, etong mga sasakyan. Yan, makikita niyo po dito yung usad pagong na daloy ng trapiko dahil nga sa yung ilan sa mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga may mabababang clearance ay nababalahaw dahil sa mga naglalakihang bato na nandito sa ilog. Kaya doon pa lang sa may checkpoint, sa may bungad na itong Benguet ay pinapara na yung mga pinapara na yung mga sasakyang papasok dito sa bahagi na ito ng Benguet na may mababang clearance tulad na lamang ng mga sedan, yung mga nagpipinit, yung mga kaya naman daw makadaan sa mga ganitong kalsada ay pinapayagan. Kaya yung resulta ay ganito kadaming sasakyan na dumadaan dito sa bahagi nito ng Benguet. Yan. So sa taas po nito yung Cannon Road at makikita po natin na ongoing pa rin yung ginagawang konstruksyon dito sa bahaging ito ng kalsada. Ano natin, malapad na, asfaltado na, at meron na rin mga naka-install na road studs. So dito na lang banda yung talagang puspusan ng konstruksyon para na ma-connecta na o tuluyan ng makadaan yung mga sasakyan papunta na sa Baguio City. So dito sinipin po natin yung unahan nito kung hanggang saan itong dinadaanan ng mga sasakyan dito sa gilid ng ilog. So tara, let's go! So sa mga aakyat ng Baguio, siguraduhin po natin na sa tamang kondisyon yung ating mga sasakyan. Maayos yung preno, maayos yung gulong. Kung magpapalit pa lang kayo ng gulong, siguraduhin ng Dunlop yung ipapalit natin. So kung mapapansin po natin, minsan talagang tigil yung traffic dito sa ilog. Pero minsan naman, medyo mabilis. Lalo na kung huminto muna pansamantala yung gumagawa dito sa taas, dito sa kalsada. Tulad niyan. May mga parte kasi itong ilog na one way, meron din namang two way. Kaya kung halimbawa nagkakasalubong sa one way na parte, doon nagkakaroon ng matinding traffic. Yan. So ngayon ay araw ng Sabado at inaasahan na natin yung ganito kadaming sasakyan na magpupunta sa Baguio. Mula doon sa ginagawang parte ng Cannon Road, ay makikita po natin ang magandang kondisyon na ng kalsada. Yan, ramdam po natin yung mga ginawang rehabilitation dito sa Cannon Road. Asfaltado, kompleto na ng markings, at meron na rin mga road stud. Yan, yung road stud, yun po yung mga umiilaw paggabi. Yung para tayo nasa airport. So nasa may 10 minutes naman yung travel natin mula doon sa ginagawang parte. Itong Cannon Road ay narating na po natin itong sikat na attraction dito sa Baguio, itong Lion's Head. So buti na lang at mayroong ganitong parking area kasi hindi na tayo nahirapang iparada itong sasakyan at ilang metro lang mula dito ay yun na yung Lion's Head. So park muna tayo at tingnan natin itong Lion's Head. Yes, sir. Morning. Welcome vlog yun. Thank you. Yan, subscriber. Sir, hi. Sir. Sir, ano ba? May bayad ba yung parking dito? Donation? Gano'n? Okay. Marami pala tayong mga subscriber dito. Okay. Thank you. Taga saan yun, sir? Ganito lang. Wala mo yung lion.
Anak ng baka naman. Anak ng leon. Ah, boy. Shoutout po, shoutout. Okay, shoutout, idol. Ano yung tinitinda mo, sir? Ako, sir. Ako. Yan ba yung strawberry tao? Yan, i-endorse na yan, bro. Oo. Tingnan natin. Ito po yung strawberry natin, bro. Like, yeah, real strawberry. Magkano yan? 50 po yung malaki. Huwag lang. Strawberry tao. Ayos. So habang kumakain ng tao yung kasama natin, explain lang natin yung ilang mga detalye tungkol dito sa lion's head. So, eto nga pala ay may taas na abot sa megit 40 feet. Yon. At ginawa po ito ng isa sa mga tanyag na artist na si Rinaldo Lopez Nania. Yon. So, nakumpleto po siya noong taong 1972 at gawa po ito sa limestone. So mula pa man nung magawa ito ay isa na to sa mga pinaka-tanyag na tourist attraction dito sa Baguio City. Kaya yung mga napapadaan dito sa Cannon Road ay talaga namang humihinto para lang makapagpa-picture dito sa Lion's Head. Yun. So isa po yan sa mga dahilan kung bakit marami yung mga motorista ang mas pinipiling dumaan dito sa Cannon Road dahil nandito lang sa gilid na itong kalsada, etong Lion's Head. So mula dito ay nasa ilang kilometro na lang papunta dun sa sentro na itong Baguio City. At doon mas marami yung mga tourist attraction na pwede pa nating mapuntahan. Ayan, so nasa ilang kilometro lang po yung layo ng Lion's Head papunta dito. Pero dahil sa tindi ng traffic na nadaanan natin, medyo masikip yung mga kalsada. Kaya, yun, inabot tayo ng megit 20 minutes bago narating itong bahaging ito ng Baguio City. Yan, so dito, napahinto po tayo dahil nasa nakakalulang tanawin. Tingnan nyo naman, etong bahagi ng bundok, bahagi ng drone na talaga namang punong-puno na ng mga struktura. Grabe. Sobrang dami ng mga kabahayan, sobrang dami ng mga gusali na kumalot na dito sa bahaging ito ng drone o bundok. So, matatanong po natin sa ating harapan etong Quirino Hill. Parang bundok na ng gusali yung nakikita natin dito. So, sa likuran po nitong Quirino Hill, doon naman po yung boundary ng La Trinidad at saka Baguio City. Subukan po natin akyatin etong Quirino Hill at tingnan po natin kung ano yung mga view na matatanaw naman natin mula dito. Grabe. Nakita niyo naman kung gaano katindi yung mga akyatan dito banda sa Quirino Hill. Yun. Wow! One of my favorite ways to cut down on study time is to use AI tools. This is Grabe. Sulit yung pagkakyat natin sa bahaging ito ng Baguio City. Yan. So mula rin sa baba, sa may sentro na itong Baguio City, nag-travel lamang tayo ng mayigit 15 minutes bago marating itong bahaging ito ng Quirino Hill. So tinatawag po nila itong lugar na to na Middle Quirino Hill dahil nga sa nandito tayo sa pinakatuktok sa kalagitnaan na itong Quirino Hill. So sa kabila, natatanaw po natin ang mga kabahayan, mga kabundukan na sakop na ng La Trinidad Benguet. At dito naman,
Etong mga gusaling to, eto naman, yung sa Baguio City. Makailang beses na rin tayo nakapunta dito sa Baguio City. Makailang beses na rin tayo nakadaan dito sa bahaging ito ng Benguet. Pero first time po natin nasaksihan etong ganitong tanawin. Karamihan sa mga tuktok ng mga burol, mga bundok ay halos balot na itong mga nagtataas ang gusali. Ayan o. So doon banda, yung sentro na itong Baguio City, yun, makikita po natin yung mga nagtataas ang gusali. At dito naman yung mga residential building, yung mga residential houses. Ayan. At wala nang ganong mga high-rise building. Yun o. So, etong Quirino Hill ay parang bundok na po ito ng mga kabahayan dahil sa ilan na lang yung parte na itong burol na wala pang ganong bahay. Tulad yan. So, dito banda hanggang doon sa baba ay punong-puno na ng mga ganitong gusali. Para sa mga nagtatanong kung saan nga ba galing yung pangalan na itong lungsod, yun, dati pa man ay kilala o pinangalanan na itong lugar bilang Cafaguay. Yun po yung ibinansag dito ng mga indigenous people o IP na nakatira dito sa Baguio City. So kalaunan, napalitan yung pangalan at naging Baguio City na mula sa salitang Baguio. Yung Baguio po ay Ibaloy word na ibig sabihin ay Mos. Yung Mos ay yun po yung madalas na tumutumo sa mga ganitong klaseng lugar. Yung Mos, sa salitang Ibaloy na Baguio ay naging Baguio City. Yan. So mula naman dito sa tuktok na itong Quirino Hill ay pupunta naman po natin yung boundary ng La Trinidad at na itong Baguio City kasi mayroon po tayong bibisitahin kakaibang lugar. Kakaibang lugar dahil nga sa yan, marami din yung kabahayan at yung kabahayan na yun ay medyo kakaiba yung itsura. Makikiraan ko. Ayun. So, madadaanan po natin dito sa harap na itong mga makukulay na bahay. Etong makulay na hanging beach. Subscriber. Ano mga ka na ito please? Ay, pinapanood ko yung lagi. Ayan, Thank you. kanina pa kayo dito? Kanina, tagal, kala ko turista. Sige po, thank you, thank you. So, akyatin po muna natin yung pinakatok-tok na itong mga kabahayan para makita natin yung view sa baba. Maganda itong mga bubong ng bahay, makikita nyo, ay tinerno doon sa kulay ng mga dingding. Yan o. So yung mga estilo, yung pattern, kung paano siyang kinulayan, yung dingding ay ganun din sa bubong. Maghanap-hanap tayo ng mga pwedeng mapagtanungan dito. Taga rito kayo, sir. Taga rito kayo. Ikaw naman yan, boss. Oo. Ito ba niyo? Oo. Bakit andun yung kan? Di ba ikaw yung pumupunta sa Bicol? Opo, nag-iikot. Sa iba't ibang lugar. Okay lang po ba kayo na lang tanongin ko tungkol dito sa mga pinto-pintura na to? Oo. Hindi, magtatanong lang ako kung sino yung nagpapintura nito. Kung saan galing yung mga pintura na ginamit dito. Davis. Kung provide ng Davis yan. So ano yung libre? Libre. Tapos, May nag-provide ng pera na pang sahod yan, pang sahod, pang labor. pang labor. Halos lahat ng materyales tsaka lahat ng pintura at trabaho wala kang ginastos. Libre lahat. Pero bakit
Yung ilang mga bahay walang mga pintura. Kasi yung iba, hindi ayaw ata nilang papinturahan ang bahay nila. Ganun. Kasi sabi nila na wala silang naubusan ng pintor. Grabe. Napagod ako doon sa kakakyat. Yan, hindi na po natin inakyat pa yung tuktok nitong mga kabahayan dahil sa pare-pareho lang naman yung disenyo ng bawat bahay na pinulayan dito sa Stubusa. Yan, so etong Stubusa nga pala, nakuha po yung kanyang pangalan sa tatlong sitio na sakop ng Barangay Balilig. Yung Stonehill, Butiting, at saka Sadya, kaya naging Stubusa. Yan, so kung makikita po natin sa mapa, o kung hahanapin po natin sa mapa, ito po yung colors of Stubusa. Yan, tingnan po natin sa mapa at dito po tayo tuturo. Grabe, sobrang ganda. Tingnan nyo naman.